talaga sinampalatayaan ng pagtutulong ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Welcome po muli dito sa ating programa sa Liwanag ng Katotohanan. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira. At muli po, inaanyayahan namin kayong samahan nyo kami sa may kalahating oras ng programang ito. Sa unang bahagi po ng ating programa ay mapapakinggan at mapapanood po natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa San Pedro, sa Distrito Eklesyastiko ng Santa Rosa City, Laguna. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Wilmy Santos. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Wilmy Santos po, nakatala po sa lokal po ng San Pedro, distrito po ng Santa Rosa City, Laguna. Ako po ay isang kalihim po ng lokal at ang aking asawa po ay ang pangulong kalihim po ng aming lokal. Kami po ay may isa pong anak at kami po ay nagtutulong po sa isang maliit po naming kanti. Bago po ako naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay isang Katoliko po. Ako po ay nagsisimba tuwing linggo at dumadalo rin po ako tuwing may okasyon po sa mga simbahan, ano pong uri ng mga okasyon po sa mga Katoliko po. Ako rin po ay nagka-choir din po ako sa simbahan po. Ako po ay lumaki po sa aking lola na isang debotong Katoliko na kursilista po. Kung kaya ako po ay kanya pong pinalaki na isang mabuting Katoliko po. Nabago po ang aking pananaw po bilang Katoliko dahil po sa aking tiyuhin na nanonood po ng programa po ng Iglesia ni Cristo sa tuwing umaga po dahil tanging siya lamang po ang Iglesia ni Cristo po sa aming sambahayan. Nanonood po siya ng ang pagbubunyag. Doon ko po na unawaan na ang tao po kapag namatay ay hindi po agad napupunta sa langit or sa impyerno at wala rin pong purgatorio. At magaganap lamang po ang muling pagkabuhay sa araw po ng paghuhukom. At doon ko rin po na intindihan na ang tanging mapupunta po sa langit ay ang mga maliligtas at ang mapupunta po sa dagat-dagatang upoy, sila pong mapaparusahan po sa araw ng paghuhukom. Ang tangi pong maliligtas ay ang mga iglesia po ni Cristo lamang. Sila po ang natubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo po. At ito po ay aking lubos na sinampalatayanan na kapag nasa loob po ako ng iglesia ni Cristo, ay maliligtas po ako sa araw po ng paghuhukom. Ako po ay nabautismahan noong May 29, 2000 sa lokal po ng Calamba City, Laguna. At dahil sa kagustuhan ko po na hindi lamang po ako ang maligtas, kung kaya sindikap ko po na maakay ko po yung mga kamag-anak ko, lalo na po ang aking kapatid. Bali, 2 kapatid ko na po ngayon ang kaanib po sa Iglesia ni Cristo, maging ang aking lola po, na dating debotong Katoliko ay Iglesia ni Cristo na rin po ngayon. At kinikilala ko po na isang malaking biyaya po ng Panginoon Diyos na natawag po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung kaya ipinapangako ko po na akin din pong ibabahagi sa aking mga kakilala, kamag-anak, kung ano po yung natutunan ko po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kanina po ay nabanggit ni kapatid na Wilmy na siya ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit dumating ang pagkakataon na nakapakinig siya sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng mga programa ng Iglesia ni Cristo sa INC-TV. Doon ay napakinggan niya na sa araw pa pala ng paghuhukom, isasagawa ng ating Panginoong Diyos ang pagbibigay kagantihan sa ginawa ng tao nung siya ay nabubuhay pa. Hindi karakaraka, katulad ng dati niyang pinaniniwalaan nung siya ay Katoliko pa na kapag ka ang tao ay namatay, kaagadaan niya pupunta dun sa langit o kaya ay mapupunta sa impyerno at meron pa anyang ipinakikilala sa kanila noon na purgatorio na yun ay wala naman talaga sa Biblia. Ito po ang pag-aralan natin. Kailan nga po ba ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Sukristo ang kagantihan
sa mga ginawa ng tao nung siya ay nabubuhay pa. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa 2 Korinto sa 5, ang talata po ay 10. Ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, bawat isaan niya sa makatwid ay wala pong exempted dito. Lahat ng tao, anuman ang kalagayan ng kanyang buhay, mayaman man o mahirap, anuman ang kanyang nasyonalidad. Ang sabi po sa talata, bawat isa ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Sukristo. Sa ano pong dahilan? Upang tumanggap niya ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man ito o masama, nang siya'y nabubuhay pa dito anya sa daigdig. Paano po kaya hahatulan ang tao kung siya'y namatay na? Meron po bang itinuturo ang banal na kasulatan na magaganap pagdating po ng araw ng paghuhukom? Pakinggan ninyo dito po sa Juan, sa 5:28 hanggang 29, ganito ang nakasulat. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Napansin niyo po ba, mga kaibigan, na pagdating po ng araw ng paghukom, maririnig niya ang tinig ng ating Panginoong Sukristo, at ang mga nangamatay ay muli anyang mabubuhay, lalabas sa kanilang kinalilibingan. At sa araw na yon ng paghatol, kung tawagin din ay araw ng paghuhukom, ilan lamang po ba ang pwedeng patunguhan ng tao? Ang sabi, lahat anya ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama naman ay parurusahan. Napansin niyo sana, una, sa araw pa ng paghuhukom, ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos ang kagantihan sa ginawa ng tao, mabuti man ito o masama. At pagdating po ng araw ng paghukom, muling mabubuhay ang mga taong nangamatay upang humarap sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. At pagdating ng araw na yon, dalawa lamang po ang pwedeng patunguhan ng tao. Yun anyang gumawa ng mabuti, pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, samantalang yun namang mga masasama, sila anya ang parurusahan. Wala po tayong mababasa dito sa Biblia na purgatorio. Kaya ang Iglesia ni Cristo po, mga kaibigan, na naglilingkod sa inyo ngayon, hindi po kami naniniwala doon sa tinatawag nilang purgatorio, sapagkat wala nga po yun sa Biblia. Labag po sa mga katotohanan ding nakasulat sa banal na kasulatan yung paniniwala na pagka ang tao'y namatay, karakaraka, ay tatanggap na siya ng kagantihan sa kanyang mga ginawa nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Ang pagtanggap po ng kagantihan ay matatamo lamang ng tao sa araw pa po ng paghuhukom. Kaya ang pinakamahalaga po na maisiguro ng tao habang siya ay nabubuhay pa, mapabilang siya doon sa mga taong makatitiyak po ng pagtatamo ng kaligtasan, yung papapasukin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, at hindi po mapabilang doon sa mga taong mapaparusahan sa dagat-dagatang apoy pagdating po ng araw ng paghukom. Pwede po ba nating tiyakin yon, mga kaibigan, na dito pa lamang sa mundong ito habang nabubuhay tayo, ay maisiguro na natin na tayo mapapabilang sa mga taong magiging mapalad o mga taong magtatamo ng kaligtasan? Opo, itinuro po yan ng ating Panginoong Sukristo kung paano ang tao ay mapapabilang sa mga maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Ano po ba ang itinuro ng ating Panginoong Sukristo na kaparaanan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan? Pakinggan ninyo
At ganito ang mababasa nating pahayag at pagtuturo mismo ng ating Panginoong Sukristo dito po sa 1 Gs 9 sa saling Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sa pahayag pong ito ng ating Panginoong Sukristo ay binigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng mga tao na magtamo ng kaligtasan. Katunayan, ang sabi niya, ako anya ang pintuan, sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Yung salita po ng ating Panginoong Sukristo na sino man. Wala pong itinatanging tao talaga. Ano man ang kalagayan niya sa buhay, mayaman man siya, mahirap, nakapag-aral o hindi, ano man ang kanyang nasyonalidad. Nagbibigay po ang ating Panginoong Sukristo ng pagkakataon sa lahat ng tao para magtamo ng kaligtasan. Ano lamang po ang dapat gawin ng tao kung hinahangad niya na mapabilang doon sa magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom? Tumugon po ang tao sa ipinagagawa ng ating Panginoong Sukristo na pumasok sa kanya bilang pintuan sa paraan na mapabilang doon sa kawan. Alin po ba yung kawan na tinutukoy dito ng ating Panginoong Sukristo na dito nga po napaloob o naging kabilang ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Sukristo? Dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28, sali naman po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin, pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Batay po sa katotohanan na binasa namin sa inyo, ang Iglesia ni Kristo ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na kawan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po napabilang ang mga taong pinangakuan niya na magtatamo ng kaligtasan. Kaya nga po nung maunawaan nito ni kapatid na Wilmy na ang kaparaanan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan, hindi na po siya nagdalawang isip pa na magpasyang umanib dito sa Iglesia ni Kristo at hindi niya po sinarili yung katotohanan ng kanyang nalaman. Yung kanyang lola po na kanyang kinalakihan na isang kursulista, inanyayahan din niyang makinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos at nakaunawa rin po, nagliwanag din sa kanyang mga mahal sa buhay ang mga katotohanan ng aral. Kaya sila man po, yung kanyang lola at yung kanyang dalawang mga kapatid, ay nakapagpasya po na umanib sa Iglesia ni Kristo. At hindi lamang po ang kanyang mga mahal sa buhay ang pinagsisikapan ni kapatid na Wilmy at ng napakarami pang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na bahagi na namin ng mga katotohanan ito na aming nalaman. Kundi ang lahat po ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo Manalo, sinisika po na ibahagi ito sa aming kapwa-tao. Nawa po ang mga katotohanan ito na inyong napakinggan ay magsilbing daan na po para lalo ninyong maunawaan kung gaano kahalaga ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo para matiyak ng tao na pagdating ng araw ng paghukom, kabilang siya doon sa mga taong nakatitiyak ng kaligtasan. Kaya nga po si kapatid na Wilmy ay meron din pong paanyaya sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo na ngayon ay nakikinig at sumusubaybay. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa ako kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, ay inaanyayahan ko po kayo na magsuri at makinig din po sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo upang maligtas din po kayo sa araw po ng paghuhukom. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At loobin nawa po ng ating Panginoong Diyos na dumating din po yung pagkakataon na kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin.
Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli po, ipinagkaloob mo sa amin ang napakagandang pagkakataong ito para maipahayag, maituro namin sa maraming mga tao ang iyo pong mga kalooban. Kahabagan mo nawa po ang lahat ng mga nakapakinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo bago dumating ang araw ng paghukom. Sila man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Panginoong Heso Kristo, kahabagan mo po sana kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalain ang kabuuan ng iyong bayan. Ama, higit po sa amin, patuloy na pagpalain mo ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magdamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.